Sa mundo ng basketball, maraming anak ng NBA legends ang sinusubukang sundan ang yapak ng kanilang mga ama. Bagamat may dalang bigat ang apelyido at kasikatan, hindi ito garantiya ng tagumpay sa pinakamataas na antas ng laro. Narito ang ilan sa mga anak ng kilalang NBA legends na hindi pinalad sa liga. DJ Rodman na anak ni Dennis Rodman. Si DJ Rodman ay anak ng NBA rebounding legend na si Dennis Rodman. Naglaro siya ng college basketball sa Washington State at lumipat sa USC para sa kanyang final year. Hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya kilala bilang defensive stopper o elite rebounder. Mas nakilala siya bilang wing player na may kakayahang tumira mula sa labas, ngunit hindi siya naging standout sa NCAA. Wala siyang naitalang dominasyon sa anumang aspeto ng laro na maaaring makahikayat ng NBA interest. Matapos ang kanyang college career, nagtry siya sa NBA Summer League kasama ang Los Angeles Lakers. Gayunpaman, hindi rin siya nabigyan ng kontrata o kahit dalawang-way deal. Kulang sa athleticism at elite skill set si DJ kung ikukumpara sa ibang NBA prospects. Sa kabila ng pagiging anak ng isa sa pinakakilalang NBA figures, hindi ito naging sapat para bigyan siya ng pagkakataon sa liga. Patuloy pa rin siyang naglalaro sa iba't ibang liga, pero sa ngayon ay wala pang konkretong interest mula sa NBA teams. Justin Robinson na anak ni David Robinson. Naglaro siya ng college basketball sa Duke University, pero hindi naging main contributor sa team. Siya ay mas kilala bilang leader sa bench at locker room kaysa bilang court performer. Hindi siya na-draft sa NBA at wala ring naitalang NBA contract. Sumubok siya sa Summer League at sa ilang G League teams. Kahit may height at basketball IQ, hindi siya nagpakita ng sapat na impact para kunin ang kahit isang NBA franchise. Bagamat respected ang kanyang ama sa Spurs at buong liga, hindi ginamit ni Justin ang koneksyon bilang leverage para makapasok. Naglaro siya sa ilang international leagues at semi-pro circuits. Sa mga interview, tila tanggap niya na hindi para sa kanya ang NBA career. Isa rin siyang ehemplo ng anak ng NBA legend na mas piniling tahakin ang sarili niyang landas malayo sa spotlight ng Pro League. Kareem Abdul-Jabbar Jr. na anak ni Kareem Abdul-Jabbar. Naglaro siya ng college basketball sa Western Kentucky University, kung saan naging role player siya. Sa kabila ng tangkad at pangalan, hindi siya naging standout player at hindi na-draft sa NBA. Walang naitalang professional career sa NBA o kahit G-League para sa kanya. Hindi rin siya naging malaking pangalan sa college basketball scene. Kulang si Kareem Jr. sa footwork at post skills na naging tatak ng kanyang ama. Hindi rin siya nagpakita ng dominanteng presence sa anumang aspeto ng laro. Sa maraming pagkakataon, mas pinili niyang mamuhay sa labas ng spotlight ng NBA. Bagamat anak siya ng isa sa pinakamalalaking pangalan sa kasaysayan ng liga, hindi ito naging tulay para sa kanya sa pro basketball. Isa siyang halimbawa na hindi minamana ang greatness sa basketball, kailangan pa rin patunayan sa court. Shareef O'Neal na anak ni Shaquille O'Neal. Si Shareef O'Neal ay dating top high school prospect na maraming scouts ang natuwa noon sa kanyang length at athleticism. Ngunit bago pa man siya tuluyang makilala sa college, nadiskubre ang isang serious heart condition na kinailangan ng surgery. Nakabalik siya sa paglalaro para sa UCLA at LSU, ngunit hindi na ibalik ang dati niyang form. Nabigyan siya ng Summer League opportunity sa Los Angeles Lakers na naging team ng kanyang ama dati, pero hindi siya nakasecure ng roster spot. Maraming naniniwala na ang kanyang medical history ay nakaapekto sa kumpiyansa ng mga teams. Hindi na-draft si Shareef, at matapos ang ilang workouts, wala ring team na nag-sign sa kanya ng kahit 10-day contract. Kahit may height at potential, kulang siya sa refined skills at consistency. Sa social media, aktibo siyang nagpo-post tungkol sa kanyang basketball journey at patuloy pa ring umaasang makapasok sa NBA. Pero sa ngayon, tila wala pang team na seryosong nagpapakita ng interes sa kanya. Isa siyang halimbawa ng promising talent na naapektuhan ng health issues sa maling panahon. Jaren Artest na anak ni Ron Artest o Metta World Peace. Naglaro siya ng college basketball sa UC Irvine, kung saan naging role player siya. Hindi siya naging headline talent tulad ng kanyang ama, at hindi rin na-draft o nabigyan ng Summer League invite. Sa kabila ng kanyang efforts, wala ring naitalang NBA interest sa kanya matapos ang college career. Hindi siya naging kilala sa offense o defense sa paraang makatawag pansin sa mga scouts. Bagamat may advantage sana sa connection sa industriya, hindi rin siya nakakuha ng G-League stint o NBA workouts. Pinili niyang lumipat sa ibang interest tulad ng music at entertainment, gaya ng ginagawa rin ng ilan sa mga anak ng NBA players. Hindi niya rin masyadong pina-publicize ang sarili bilang anak ni Metta na maaaring nagpapakita ng pagnanais niyang bumuo ng sariling identity. Isang hamon para sa kanya ang mabuhay sa shadow ng isang flamboyant na ama. Sa ngayon, wala pang indikasyon na babalik siya sa basketball spotlight. Marcus at Jeffrey Jordan na mga anak ni Michael Jordan.
Si Marcus at Jeffrey Jordan ay parehong naglaro ng college basketball, si Jeffrey sa University of Illinois at si Marcus sa University of Central Florida. Sa kabila ng napakalaking apelyido nila, hindi sila naging dominanteng player sa college. Si Marcus ang mas kilala sa kanilang dalawa, ngunit kahit siya ay hindi na-draft sa NBA at hindi rin lumahok sa Summer League, hindi sila naging top recruits at kulang sa explosiveness o killer instinct na meron ng kanilang ama. Lumabas pa sa ilang ulat na hindi naman nila intensyon talaga ang mag-pro career. Walang naitalang seryosong interes mula sa kahit anong NBA team sa alinman sa kanila. Matapos ang college, parehong lumayo na sila sa basketball at tumutok sa negosyo, lalo na si Marcus na nagtatag ng sneaker boutique na Trophy Room. Sa ilang interviews, sinabi nilang hindi sila pinilit ni MJ na sundan ang yapak niya sa NBA. Sa katunayan, tila suportado ni Michael ang desisyon nilang huwag puwersahin ang basketball career. Isa itong halimbawa na hindi sapat ang apelidong Jordan para makapasok sa pinakamataas na level ng basketball. Michael Thompson na anak ng dating number 1 overall pick na si Michael Thompson at kuya ni Klay Thompson ay naglaro sa college para sa Pepperdine University. Kahit may solid fundamentals, hindi siya na-draft sa NBA. Nakapaglaro siya ng ilang games para sa Cleveland Cavaliers noong 2011 pero hindi rin siya nagtagal sa liga. Pagkatapos nito, mas naging journeyman siya sa G League at sa ilang international leagues. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Klay, hindi siya naging lethal scorer o shooter. Sa kabila ng pangalan at basketball lineage, hindi nabigyan ng matagal na pagkakataon si Michael sa NBA. Maaaring kulang siya sa standout athleticism o shooting consistency na hinahanap ng mga NBA teams. Sa ilang panayam, nabanggit na proud pa rin siya sa naging basketball journey niya kahit hindi nagtagal sa liga. Naging bahagi rin siya ng D-League champion team, Santa Cruz Warriors, na nagpapakita ng kalidad niya bilang role player. Pero sa pangkalahatan, hindi siya nakakuha ng interes mula sa mga NBA teams para sa long-term role. Zero Wade na anak ni Dwayne Wade. Si Zero Wade ay naglaro sa high school para sa Sierra Canyon kasama ng iba pang anak ng NBA stars tulad ni Bronny James. Kahit hindi siya main player, nabigyan siya ng exposure dahil sa kanyang apelyido at social media presence. Pagkatapos ng high school, lumipat siya sa G League Ignite program kung saan marami ang umaasang magiging tulay iyon papuntang NBA. Gayunpaman, ang kanyang performance ay hindi naging standout at maraming eksperto ang nagsabing hindi pa siya handa sa pro level. Hindi rin siya na-draft noong eligibility year niya. Bagamat ang kanyang ama na si Dwayne Wade ay co-owner ng Utah Jazz, walang indikasyon na may seryosong plano ang team na kunin siya. Marami ang nagsasabing kung hindi siya anak ni Wade, baka hindi rin siya nabigyan ng G League slot. Sa kabila ng effort niya, hindi pa rin siya nakakuha ng NBA contract o kahit 10-day tryout. Sa ngayon, tila mas lumalayo na siya sa NBA path at tumututok sa iba pang opportunities. Isang malinaw na halimbawa ito na hindi garantiya ang pagiging anak ng superstar para sa tagumpay sa NBA.